Davao de Oro. Sa pagkakarinig pa lang natin sa pangalang yan, parang kumikinang na agad sa imahinasyong natin, di ba? Kilalang kilala bilang Gold Capital of the Philippines, ang probinsyang ito sa Davao Region ay hindi lang basta siksik sa likas na yaman, napakayaman din nito sa makulay na kwento ng pag-unlad at pagbabago. Kaya naman, maligayang pagdating sa ating paghihimay. Ngayon, hihimayin natin ang nakakabigahing evolusyon ng gintong probinsyang ito. Okay, simulan na natin to. Naaalala nyo pa ba nung ang tawag pa natin sa lugar na to Compostela Valley? Matagal-tagal din nating nakasanayan yon. Kaya, ang malaking tanong, bakit nga ba magdedesisyon ang buong probinsya at ang pamahalaan na talikuran at palitan ang isang pangalan na nakasanayan na nila ng ilang dekada? Paano nga ba naging ginto ang isang lambak? Ang panahon ng Compostela Valley. Balikan muna natin ang 8 ng Marso taon 1998. Sa ilalim ng Republic Act No. 8470, formal at opisyal na hiniwalay ang lalawigang ito mula sa mas malaking jurisdiksyon ng Davao del Norte. Dito ipinanganak ang probinsya na sa paglipas ng panahon ay nakilala nating lahat sa sikat na palayaw na Comval. Alam niyo ba kung saan nanggaling ang orihinal na pangalan nila? Ang salitang Compostela ay hango sa mga salitang Kastila at Latin na Campus Stellae na ang ibig sabihin ay Field of Stars o parangang ng mga bituin. Ang ganda pakinggan, no? Napaka-poetiko. Bukod dyan sa malatulang pangalan, ang Comval noon ay sikat na dahil sa malalawak nilang plantasyon ng saging at syempre yung dambuhalang deposito ng ginto na natuklasan sa Mount Diwata o mas kilala nating lahat bilang Diwalwal. Pero alam nyo, habang patuloy na umaasenso ang lugar, dito na rin nagsimula ang isang matinding krisis sa pagkakakilanlan. Oo, tama ang dinig nyo. Kahit na ang ganda-ganda ng pangalan nila at umaapaw ang yaman mula sa agrikultura at pagmimina, humarap ang probinsya sa isang malubhang identity crisis pagdating sa kanilang heografya. Ang problema sa geographical na pagkakakakilanlan, gusto kong i-focus natin ang atensyon natin sa mismong ubod ng isyong ito. Bakit nga ba kailangan mag-evolve at palitan ang isang pangalan na sikat at established na? Ano ba talaga ang naging pangunahing problema sa Compostela Valley? Ang pinaka-nakakaintriga rito ay yung malaking pagkakaiba nila kapag inhilira mo sila sa mga karatig probinsya nila. Isipin nyo, bukod tanging ang nag-iisang Compostela Valley lang daw ang natatanging probinsya sa buong rehiyon na walang salitang Davao sa pangalan. Kumpara mo sa Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental at Davao Occidental. Ang nangyari tuloy, palaging nalilito ang mga investors pati na rin ang mga turista. Madalas silang itanong, naasaan ba talaga yung Compostela Valley na yan? Kasama ba talaga yan sa mabilis na pag-unlad ng buong Davao Region? Kaya naman, ang naging pagbabago ay nakasandal sa dalawang napakabigat na dahilan. Una, yung geographical na pagkakakilanlan. Kapag idinagdag mo kasi yung salitang Davao sa pangalan nila, mas mabilis at napakadaling maikakabit ang probinsya sa kasikatan at pag-asenso ng buong rehiyon. Parang automatic na. Ikalawa, para sa marketing at karangalan. Ang paggamit naman ng salitang De Oro ay isang napakatalinong move para i-highlight ang kanilang pangunahing produkto at palakasin ang interes ng mga turista. Kaya De Oro ang napili. Mula ito sa salitang Kastila na literal na isinasalin bilang ginto o of gold. Ang laking bagay nito kasi binibigyang pugay nito ang kanilang napakalaking deposito ng ginto na siya pa lang pinakamalaking sa buong Pilipinas. At higit pa rito, pinapakita rin nito yung labis na pagmamalaki at dangal ng mga taga rito bilang mga kinikilalang miners of the South o mga minero ng katimugan. Ang plebisito at pagkakapanalo. Siyempre, ang ganitong kalaking pagbabago para sa isang buong lalawigan, hindi yan basta-basta nangyayari. Hindi pwedeng gising mo isang araw, iba na pangalan ng probinsya mo. Kailangan yan ng malinaw at demokratikong proseso kung saan ang mismong pagsang-ayon at boses ng mga tao ang masusunod. Kung babalikan natin ang timeline, makikita natin kung gaano kahaba ang naging paglalakbay ng batas na to. Mula nung maitatag ang Comval noong Marso ng 1998, umabot pa ng mahigit 2 dekada bago pormat na nilagdaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Republic Act No. 11-2097 noong April 17, 2019 para palitan ang pangalan nito. Pero hindi dyan nagtatapas ang kwento natin. Para maging ganap na batas, kinailangan pang mismong mga tao ang bumuto at magpasya sa isang plebisito noong December 7, 2019. At
Eto na nga ang inaabangan nating resulta, ang climax ng paghihimay natin ngayon. Grabe, pansinin nyo yung napakalaking mayorya ng sumang-ayon. Kahit na may ilan na nag-alangalin sa simula, naging napakalinaw at napakalakas ng boses ng mga mamamayan. Mahigit 90% ng mga bumoto ang buong pusong sumagot ng oo. Masayang-masaya nilang yakap ang bago nilang identity mula sa pagiging simpleng lambak, ngayon sila na official na Golden Province ng buong rehiyon ng Davao. Higit pa sa isang pangalan, ang ginawang hakbang na to ng Davao de Oro ay talagang nagiiwan ng malalim na aral sa atin. Pinapatunayan nito na ang isang pangalan, hindi lang yan basta mga simpleng letra sa mapa. Isa yang buhay na simbolo ng yaman, palatandaan ng kinabibilangan nilang lugar, at higit sa lahat, pruweba ng matibay na pagkakaisa ng mga tao. Yung evolusyon nila mula sa isang field of stars papunta sa pagiging isang tunay na province of gold, literal na isa sa mga pinakamakinang na kabanata sa kasaysayan ng Mindanao. At bilang panghuling katanungan natin, Compostela Valley ba o Davao de Oro? Alin ba sa dalawang pangalan ang mas gusto nyo o mas tumatatak sa inyo? Kayo ba? Nakapagbabad na ba kayo sa mga nakaka-relax na hot springs ng Nabunturan? O baka nakita nyo na mismo ang gintong bundok ng Diwalwal? Gustong-gusto kong marinig ang mga naging karanasan nyo dyan, kaya i-share nyo naman sa comments. Maraming salamat sa pagsama sa ating masiglang paghimay ngayon at sana'y marami kayong napulot na bagong kaalaman. Hanggang sa muli nating pagsusuri! Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.